Maraming tanong as usual kay Commissioner June. At ito po ang isa sa mga tanong nila. Iniutos nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinalakas na paglaban po ninyo sa illegal na vape at sigarilyo. Ano po ang mga inilatag na hakbang ngayon ng BIR tungkol dito? Unang-una na po dyan, yung ginagawa po natin na nationwide trade ng mga involved dito sa illicit trades of cigarettes and vapes. Marami po tayong ginagawa dyan nationwide at sabay-sabay po yan at sinisigurado po natin na napupuntahan po natin ang mga nagbebenta, hindi lamang po sa mga retail, pati na rin sa mga warehouses at yung mga malalakihan po na mga nagbebenta na illegal na mga sigarilyo at vape. Nandiyan na rin po ang mga inisyu po natin ng mga regulations para mas matutukan po ang pagmamonitor ng mga nagmamanufacture, nag-import at nagbebenta ng mga vape at sigarilyo. At kamakailan din po, naglabas na rin po tayo ng patakaran na mag-implement po tayo ng mga stamps sa mga vape products. At patuloy rin po ang pagiging pagdadialogo natin sa mga negosyante o yung mga nagnanais na mag-manufacture, mag-import at magbenta ng mga sigarilyo at mga vape products para naman matulungan sila na mag-comply ng mga kanilang registration requirements at magbayad ng tamang buwis. Okay. Commissioner, nasa magkano na po ba kaya ang halaga ng tax liabilities ng mga ito? Ito pong nahuli natin ngayong taon pa lang na to ay marami-rami na. Sa sigarilyo, mahigit 500,000 pakete na ng sigarilyo ang nakumpiska natin. At dito naman sa vape products, mahigit mga 170,000 na po na produkto ang nakumpiska natin. At lahat po niyan, ang estimated tax liability ay nasa 7.2 billion pesos na po. Wow. You mentioned kamakailan lang ay nilalagyan nyo na po ng stamps itong mga vape products, katulad din dun sa mga ginagawa ninyo sa mga sigarilyo. So, mas mahirap na ho ba itong magawing illegal dahil meron ng mga stamps? Tama po, kasi nung nakaraan ay wala pong stamps na nakaakibat dyan sa mga vape products. Kaya naman hindi natin malalaman kung bayad ang excise tax patungkol dito sa mga produktong to. Ngayon, lahat po tayo, kayang-kaya na po nating malaman yan. Kapag pumunta tayo sa mga tindahan at nakita natin na walang stamps ang vape products nito ay ang ibig mong sabihin yan ay hindi bayad ang excise tax nitong produktong ito. So, pag ganyan po, ano po ang itsura nitong stamp? Ito po yung nakikita natin sa ating screens ngayon. Hindi po ba ito mahirap? Alam niyo na may mga fake na maaari nilang gawin. Sa sigarilyo po, nakita natin na may mga nag-attempt na ipipikiin itong mga stamps na ito. Pero may mga security features yan. Nahuhuli po natin yan. Kaya naman pagka nagpupunta tayo sa mga retailers, pag naggagawa tayo ng rate, nadidiscover natin at nalalaman natin kung peke ito o hindi dahil maganda-ganda po ang mga security features ng mga stamps na ito. Sa ibang usapin, Commissioner Juno, naglabas po ang BIR ng bagong regulasyon number 11-2024 tungkol sa compliance sa invoicing requirements. Ano po ba ito at ano ang mga iba pang detalye? Ang Revenue Regulations 11-24 ay nag-amend po ng Revenue Regulation 7-2024. Ito yung tungkol dun sa pagbibigay ng tungkol po sa mga resibo or invoices na tinatawag natin, yung converted OR to invoice. Kasi nung itong Revenue Regulation 7-2024 ay nagbigay lang tayo ng deadline dito sa mga magko-convert ng official receipts to invoice. Kailangan hanggang December 31, 2024 lamang pwedeng gamitin ang converted official receipts to invoice. Dahil po sa pinalabas natin na Revenue Regulations 11-2024 ay wala na itong palugit kundi hanggang maubos ang mga official receipts na naimprenta, kailangan lang ma-convert ito into an invoice. How do we convert it to an invoice? Ang pagko-convert po niyan ay kailangan i-strike through lang, i-cancel yung salitang official receipt at tatatakan ng invoice. At yan yung manner ng pagko-convert. At kayo na ang gagawa niyan, yung mga taxpayers na ang gagawa niyan. Kinakailangan lang na i-rehistro or magkaroon ng inventaryo ng mga unused official receipts para malaman din, magkaroon ng record kung ano-ano yung mga official receipts na i-convert into an invoice. Meron po kasi minsan nagtatanong na
bakit ganito yung resibo ko? May May- bura, akala yes. nila, ganon. So ano po yung parang pinaka security ba nila or assurance na ito ay tama po yung ginawa nga nung company ng corporation? Ang bawat resibo naman makikita naman dyan na kung rehistrado yung official receipt sa BIR o hindi. So, maandyan yung mga registration details. So, kapag makikita naman yan, ang pinalitan lang naman, ang inaalaw lang naman nating palitan dyan yung salitang official receipt at gagawing invoice. So, mananatiling valid po yan at magagamit as long as yung mga detalye na kinakailangan na ikita sa isang invoice ay napapaloob dyan at and also yung inventaryo na ibibigay natin sa aming ahensya para ma-monitor din naman kung ano-ano yung mga kinonvert from official receipt to invoice. So pwede pong handwritten lang kahit na ikaw mag-cross out. Kailangan may pantatak tayo dyan Talagang may para pantatak. hindi handwritten kasi para masigurado na hindi alteration ang nangyari. Talagang stamped Pagpagawa invoice. ng stamp invoice. Okay, ito naman po nagpapatuloy yung Ease of Paying Taxes Roadshow ng BIR. Saan at kailan po niyo ito susunod na isasagawa? Ang susunod na gagawin natin ay yung dito po sa Revenue Regions 9A at 9B. Ang covered po nito yung tinatawag po namin Lakimar and yung Cabamiro. Gagawin po ito sa Lipa, sa Batangas po. Kaya po lahat ng mga nagnanais na matuto pa kung ano po ang EOPT at yung Ease of Paying Taxes Law at yung mga regulations na aming in-issue ay magsasagawa po tayo ng roadshow dyan po sa Lipa, Batangas. Next week po, Thursday at ng 1 o'clock onwards. Alright, maraming salamat Commissioner June. Ngayon, Director Nicolette, baka meron ka ring update mula dyan sa inyo sa Clark. Yes, Ninya, no, mas marami na tayong nakuhang support sa ating paparating na MICECon event 2024. Ngayong July po yan, July 10 to 12. Ang photo ng ating official mobility partner, Smart and PLDT for our connectivity. Ang DTI Region 3 din po ay susuporta, ang Hilton and Quest Hotel sa Clark. At syempre ang ating official venue partner, ang SMX Convention Center. Bukas po ipapalabas din po natin ang Clark package no, ng CDC tungkol naman sa mga iba pang naganap sa Clark noong mga nakaraang linggo, katulad ng meeting ng Metro Clark Advisory Council at iba pa. Okay, abangan niyo po yan bukas. Pero thank you so much, Director Nicolette, for that update.